Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Knocking on the Monster Island. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang isla malayo sa komunidad ng mga tao. Mayroong isang lupain na puno ng hindi kilalang mga nilalang. Tinatawag ito ng mga lokal na isla ng halimaw, ngunit walang sinuman ang nang ahas na bisitahin ito. Isang batang lalaki na nagngangalang Takechi ang sumakay sa kanyang maliit na bangka at naglakbay sa isla. Talagang nasasabik siya matapos malaman na talagang umiiral ang isla. Sa kasamaang palad, lihim din siyang sinundan ng kanyang nakababatang kapatid na si Kotake. Nais din niyang mangolekta ng mga kabute at bumili ng gamot para sa kanilang may sakit na ina. Habang pinupulot nila ang mga kabute, bigla silang inatake ng dalawang kakaibang halimaw. Tumakas si Takechi kasama si Kotake at sumakay sa bangka. Nagsisimula siyang sumagwan sa dagat. Ang isa sa mga halimaw ay nagsimulang tumalon sa ibabaw ng tubig at sinusundan sila. Nang lumingon si Takechi, napagtanto niya na naiwan si Kotake sa isla. Sinubukan niyang bumalik sa isla ngunit sinira ng halimaw ang bangka at nalunod si Takechi sa dagat. Samantala, sa nayon, hinihintay ng ina ni Takechi ang kanyang mga anak. Dinala ng mga taga-nayon si Takechi at pinagalitan siya dahil sa paglabag sa panuntunan na huwag puntahan ang isla ng mga halimaw. Sinabi ni Takechi na gusto niyang kumita ng sapat na pera para makabili ng gamot para sa kanyang ina, dahil ayaw niyang mamatay ang kanyang ina tulad ng kanyang ama. Ang kanyang ina ay nagtatanong tungkol sa kanyang kapatid ngunit wala siyang sagot. Ang kawawang ina ay gustong iligtas ang kanyang anak ngunit ang sabi ng mga taga-nayon ay wala itong magagawa at sa palagay nila kinain na ng halimaw si Kotake. 200 taon na ang nakalipas mula noong huling digmaan sa pagitan ng mga halimaw at mga tao. Ang mga halimaw ay napilitang tumakas patungo sa isla, ngunit dahil sila ay nabubuhay ng mas mahaba kaysa sa mga tao, sa tingin nila ay buhay pa ang mga halimaw at mas dumami pa ito, ngunit hindi nila alam, nakakaunti na lamang ang mga halimaw at natatakot sila sa tao. Nagtipon silang lahat upang magpasya kung ano ang kanilang gagawin kay Kotake. Isang orange na si Naki ang nagmumungkahi na patayin ang maliit na bata dahil siya ang kanilang kaaway, ngunit pinigilan siya ng kanyang kaibigan na si Gonjo at iba pang mga halimaw na gawin iyon. Naniniwala ang kanilang nakatatanda na ang mga tao ay nagiging mapanganib na mga hayop lamang. Pagkatapos ng 10 hanggang 20 taon ng pamumuhay, kaya ang bata ay hindi pa banta sa kanila. Bukod dito, kung susubukan ng mga tao na salakayin sila, ang bata ay maaaring gamitin bilang isang hostage. Kailangang mayroon nag-aalaga kay Kotake sa lahat ng oras. Pinili ng matanda si Naki para sa gawaing ito dahil siya ang nagsimula ng bagay na ito. Kung hindi siya pumayag ay kailangan niyang umalis sa isla. Galit si Naki sa tao pero wala na siyang pagpipilian. Handang tumulong si Gonjo sa kanyang kaibigan. Habang ang ibang mga halimaw ay nangangako na bibigyan sila ng manor ng mga kabute para sa kanilang mga serbisyo. Gayunpaman, si Kotake ay hindi ganoon kadaling alagaan dahil siya ay pilyong bata na hindi takot sa halimaw. Kumuha siya ng nasusunog na patpat at inilagay sa likod ni Naki. Ang mga kawawang halimaw ay sumisigaw sa sakit at tumakbo sa paligid ng bahay. Dumating si Gonjo para tingnan ang kanyang kaibigan, ngunit ganoon din ang ginawa ni Kotake sa kanya, at ang mga sigawan ng mga halimaw ay naririnig sa nayon. Iniisip ng mga tao na galit ang mga halimaw, kaya nagsimula ang mga taga-nayon ng ritual na itinuro sa kanila ng kanilang mga ninuno. Bigla natapilok ang paa niya at bumagsak, dahil dito siya ay agad na umiyak ng malakas. Sinusubukan ng mga halimaw ang iba't ibang paraan upang mapatigil at mapangiti si Kotake. Matapos ang ilang oras na pagsisikap, sa wakas ay nagtagumpay sila sa pagpapatulog sa bata. Nakitulog na rin si Naki ngunit hindi siya hinayaang makatulog ng mapayapa ng mga bangungot. Nanaginip siya tungkol sa oras na namatay ang kanyang ina sa digmaan kasama ang mga tao. Nasusunog ang lahat. Si Naki ay isang bata pa lamang na hindi pa handang umalis sa tabi ng kanyang namatay na ina. Dumating si Gonjo upang iligtas siya ngunit nahiwalay sa sarili niyang ina. Kinaumagahan, maagang gumising si Naki at dinala si Kotake sa dagat. Inilagay niya siya sa isang maliit na bangka at itinapon siya sa tubig. Sa halip na umuwi, bumalik si Kotake sa isla. Nang bumalik si Naki sa kanyang treehouse ay nakita niya si Kotake na nakangiti sa kanya.
Nadismaya si Naki at kinuha si Kotache kasama niya. Sinabi niya sa bata na magmadaling bumalik sa kanyang nayon at huwag nang bumalik. Sa kabila ng pagpapadala sa kanya ng ilang beses, si Kotache ay paulit-ulit na bumalik. Nakipagtulungan siya kay Gonjo at gumawa ng kalokohan kay Naki. Tawa ng tawa si Naki pero hindi niya pa rin makalimutan ang ginawa ng mga tao sa kanya. Muli niyang dinala si Kotache sa dagat at ipinagtapat ang kanyang galit. Ang bata ay nalulungkot at umiiyak gamit ang kanyang puppy eyes. Hindi natutunaw ang puso ni Naki at itinapon niya si Kotache patungo sa dagat. Biglang nagsimulang magbago ang panahon at umihip ang malakas na hangin. Nasira ang bangka ni Kotache at dumaong siya sa ibang isla. Biglang umatake ang isang grupo ng mga halimaw sa dagat, buti na lang andito na si Naki. Binugbog niya ang mga halimaw at itinapon sila ni Gonjo sa malayo. Ipinakita ni Kotache ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng pagyakap sa mga paa ni Naki. Natunaw na sa wakas ang puso ng halimaw. Inilagay niya ang Kotache sa kanyang ulo at bumalik sila sa isla. Umuwi sila ng gabi at naghahanda ng masarap na pagkain. Palihim na inalis ni Gonjo ang Heavenly Maiden Mushroom mula sa imbakan ni Naki at gustong kainin ito. Inipon ni Naki ang bihirang kabute sa loob ng maraming taon at binalaan si Gonjo na ibalik ito kaagad. Nagsimula ito ng away sa pagitan nila at tumalsik ang kabute. Kinuha ito ni Kotache at kinain at mukhang na-enjoy niya ang kakaibang lasa nito. Kinabukasan, umakyat sina Naki at Gonjo sa kabundukan para hanapin ang makalangit na kabute. Wala silang masyadong pag-asa dahil bihira itong mahanap. Si Kotache ay gumagala rin kasama sila at nakahanap ng isang lobo na kabute. Sa pagkain nito, lumipad si Kotache ngunit ibinalik siya ni Naki sa lupa. Habang lumilipad si Kotache ay natagpuan ng isang makalangit na kabute. Hindi niya ito kinakain at inaalok ito kay Naki. Siguradong may gininto ang puso ang munting bata. Talagang nagpapasalamat si Naki at nangako na kung sakaling makahanap siya ng isa pang tulad na kabute, ibibigay niya ito kay Kotache. Pagka-uwi, naghanda si Naki ng hapunan at tinawagan si Kotache ngunit hindi ito nakatanggap ng tugon. Si Kotache ay nilalagnat at tinawag ang kanyang nanay. Ito ay nagpapaalala sa mga halimaw ng kanilang sariling mga ina. Minsan ay sinabi ng isang halimaw kay Gonjo na may nakilala siyang katulad nila. Iyon ay maaaring ang kanyang ina ngunit upang malaman, si Gonjo ay kailangang maglakbay sa buong teritoryo ng tao ngunit hindi siya handa para doon. Si Naki ay hindi natutulog buong gabi at binabantayan si Kotache. Bumababa ang lagnat ni Kotache kinaumagahan ngunit naiintindihan ni Naki na kailangan ni Kotache ang kanyang ina. Pagkaraan ng ilang araw, naglakbay si Naki sa nayon kasama si Kotache at iba pang mga halimaw. Nagkukunwari sila bilang mga tao upang guluhin ang bantay doon. Matapos makipag-usap sa mga tao, napagtanto ng mga halimaw na sila ay hindi naiintindihan. Ang gwardya ay nagsimulang maghinala sa kanila at ang mga halimaw ay tumakbo sa takot. Nagmamadaling hulihin sila ng mga taga-nayon. Habang abala sila, dinala ni Naki si Kotache sa kanyang bahay. Sinabi niya sa bata na umalis ngunit hindi pa handa si Kotache na magpaalam sa kanyang mahal na kaibigan, tinawag niya ang pangalan ni Naki sa unang pagkakataon. Hindi makayanan ni Naki ang napakaraming sandali at niyakap ng mahigpit si Kotache. Kahit gaano kahirap, kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Nagpaputok si Naki ng firework mushroom at naakit si Kotache dito. Nakilala ng kanyang ina ang kanyang boses at nagmamadaling salubungin ang kanyang anak. Naiiyak siya sa tuwa nang makitang buhay ang kanyang anak. Pagkatapos batiin ang kanyang ina, lumingon si Kotache at tinawag si Naki. Nakikita ni Gonjo at Naki ang lahat ng ito mula sa isang puno. Wala silang magagawa tungkol dito. Iyan ang pinakamainam para sa maliit na Kotache. Ang mga halimaw ay bumalik sa kanilang isla ngunit hindi makalimutan ni Naki ang mga alaala na ginawa niya kasama si Kotache. Itinaas niya ang maliit na kutsara at iniisip ang cute na maliit na bata na kaibigan niya. Kinabukasan, naglibot-libot si Naki sa kabundukan upang maghanap ng makalangit na kabute. Hinanap siya ni Gonjo at tinanong kung nagpaplano siyang bisitahin si Kotache. Tumanggi si Naki at sinabing matagal na niyang nakalimutan ang tungkol sa bata. Upang itago ang kanyang sariling damdamin, sinimulan ni Naki na insultuhan si Gonjo. Tinawag niyang duwag ang kaibigan dahil natatakot siyang hanapin ang kanyang ina.
Nagalit si Gonjo at sinabing hindi siya makakaalis sa isla dahil kay Noki. Lahat ng tao sa isla ay ayaw kay Noki kaya mahihirapan siyang mabuhay kung wala si Gonjo. Nakahanap si Noki ng isang makalangit na kabute at dadalhin niya ito kay Kotake. Samantala, namimiss din ni Kotake si Noki ngunit hindi siya naiintindihan ng iba. Ang mga taga-nayon ay nagtayo ng isang mataas na bakod upang pigilan ang mga halimaw. Kumuha din sila ng samurai bilang mga monster exterminator. Nangako ang samurai sa mga taga-nayon ng kanilang mataas na kalidad na serbisyo, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang mga taga-nayon. Nakarating na si Noki sa nayon at sinubukang kunin ang atensyon ni Kotake ngunit nakita siya ng mga gwardya. Nagpakilala si Noki at ipinaliwanag na wala siyang anumang intensyon na manakit ng tao, naroon lang siya para makita si Kotake. Ang samurai ay hindi nakikinig sa kanya at nagsimulang umatake ng mga palaso. Nataman nila ang braso at binti ni Noki at siya ay nasugatan ng husto. Kinaladkad ni Noki ang sarili sa dalampasigan ngunit hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Ang pagdurugo ay nagpapahina sa kanya. Ang samurai ay sumugod upang mahuli siya ngunit hindi mahanap si Noki. Siya ay iniligtas ni Gonjo, hindi maaaring iwan ni Gonjo si Noki na mag-isa. Dinala niya siya sa isang kuweba at ginagamot ang kanyang mga sugat. Nagising si Noki kinaumagahan at nagpasalamat kay Gonjo, dito nga ay napagtanto ni Noki na tama si Gonjo. Hindi mabubuhay si Noki kung wala siya, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Gusto lang niyang makita ang masayang itsura ni Kotake kapag kinakain niya ang Heavenly Maiden Mushroom, at sa palagay niya dapat na siyang sumuko. Tahimik na naririnig ni Gonjo ang lahat ng sinabi ni Noki at nagdahilan na nais niyang makita ang pagsikat ng araw. Isang oras na ang nakalipas pero hindi pa rin bumabalik si Gonjo. Lumabas si Noki upang hanapin siya at nakita si Gonjo na nakaupo hawak ang isang nagbabagong kabute. Sinabi ni Gonjo na hindi niya kayang patawarin ang mga tao, 200 taon na ang nakakalipas ngunit may pagnanasa pa rin si Gonjo na maghiganti at ngayon ay napagpasyahan niyang gawin ito. Ipapakita niya sa mga tao kung ano talaga ang itsura na galit na halimaw. Pagkasabi nito, kinain ni Gonjo ang buong kabute at naging isang malaking nakakatakot na halimaw. Sinubukan siyang pigilan ni Noki ngunit tumungo si Gonjo sa nayon. Inanunsyo ng mga bantay ang kanyang pagdating at lahat ng mga taga-nayon ay lumabas sa kanilang mga bahay. Sinira ni Gonjo ang bakod at inatake ang mga taga-nayon. Lahat ay tumatakbo para sa kanilang buhay at agad na humihingi ng tulong sa samurai, ngunit tumakas na ang duwag na samurai. Ang mga taga-nayon ay nagsisigawan at tumatakbo. Patuloy silang sinusundan ni Gonjo hanggang sa marating nilang lahat ang gilid ng bangin. Isang hakbang pa at mahuhulog na silang lahat sa dagat. Biglang nagpakita si Noki nang wala sa oras. Pinagalitan niya si Gonjo dahil sa kanyang pagpapabaya at inutusan siyang tumigil. Inakusahan ni Gonjo si Noki bilang isang rebelde dahil pumapanig siya sa mga tao. Nakalimutan niya ang kanilang pagkakaibigan at inatake siya ng matindi. Si Kotake ay kumawala mula sa mga bisig ng kanyang ina at sinabihan si Gonjo na huminto. Ang halimaw ay hindi rin nakikinig sa kanya at nagpapatuloy sa pag-atake. Sa kabutihang palad, iniligtas ni Noki si Kotake. Nagulat ang lahat ng mga taga-nayon nang makita ang isang halimaw na nagpo-protekta sa kanila. Napagtanto nila na may mabubuting halimaw din pala. Hindi pa sumusuko si Gonjo at nagpasyang salakayin si Noki ng buong lakas. Bago niya magawa ito, nawala ang epekto ng kabute. Si Gonjo ay bumalik sa normal ngunit siya ay laban sa mga tao. Hinampas siya ng malakas ni Noki at sinabihan siyang bumalik sa isla. Pagkatapos niyang umalis, ipinakilala ni Kotake si Noki sa ibang mga taga-nayon. Nagpalakpakan silang lahat sa kanyang pagsisikap. Tuwang-tuwa ang nararamdaman ni Noki ngunit siya bumagsak dahil sa natamong sugat sa kanyang katawan. Dinala siya ni Kotake sa kanyang bahay at tinatrate siya ng maganda ng kanyang ina. Naghilom na ang mga sugat ni Noki at naglibot siya sa nayon. Mahal siya ng mga bata at nakikipaglaro sa kanya buong araw. Bumalik din siya sa isla para makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Mukhang malungkot talaga sila pagkatapos ng pag-alis ni Gonjo. Bago umalis, may iniwan si Gonjo na sulat para kay Noki, na mababasa niya dito na gusto niyang gawing bayani si Noki upang mapayapang mamuhay kasama ang mga tao, dahilan na mas pinili ni Gonjo na maging halimaw.
Ngayong natutong mabuhay ng mag-isa si Naki, maaari nang magsimula si Gonjo sa kanyang paglalakbay para hanapin ang kanyang ina. Pagkatapos ng 200 years, umiyak na muli si Naki. Hindi niya akalain na mabubuhay siya nang wala ang kanyang mahal na kaibigan. Sinundan siya ni Kotake sa isla. Pinunasan niya ang luha ni Naki. Bagamat wala si Gonjo, nakahanap si Naki ng maraming iba pang taong nagmamahal sa kanya. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.